Praise the Lord. Hallelujah. Good morning at magandang umaga po muli sa ating lahat. Amen. Napakasarap namnamin ng papuri na para sa ating Panginoong Hesus. Nagaya nga po ng sinabi ng Psalms 34 verse 1, at all times I will bless Him. His praise shall be in my mouth. Amen. Isang patutuo lang po sa kabutihan ng Panginoon na kahapon, hindi po ako nakapag-live sa inyo dahil may pinuntahan po ako. At mission accomplished naman po dahil yung payatas na mission namin noon, nangaral kami ng salita ng Panginoon, nagbahagi ng kabutihan ng Panginoong Hesukristo at marami pong tumanggap. At yung nga po, yung kahapon, finalo up ko po, pinalo up po namin sila at na-endorso naman po sa Full Gospel Church doon, na kung saan ay matagumpay naman po na na-endorse natin sa isang Full Gospel Christian Church, non-sectarian po. At ang isa pang maganda po doon, bonus sa Panginoon dahil yung kapatid, ang pangako ng Panginoon sa buhay ng isang kapatid na kung saan ang sabi po doon, ang sabi, I believe in the Lord Jesus Christ at maliligtas ka at ang iyong buong sambahayan. Maaring hindi po agad-agad. Siguro, sorry po siguro malakas yan dito. Pakisara na lang ang pinto please. At itong ilaw pakibuksan na lang. Kasi po nagwi-welding yung aking asawa at ayan, gumagawa po siya ng kama. So, sinabi ko pakisarado ang pinto para nang sa ganun, yung sound ng welding ay hindi po nakakapasok dito. Okay, pagpatuloy ko po. Isang patutuo ng Acts 16:31 sa buhay ng isang kapatiran na kung saan nabahagi na ng kanyang kapatid at ito naman po ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Yung mga bagay-bagay na yon na isang napakalaking katotohanan po ng salita ng Panginoong Hesus. Hindi man po agad-agad na sumasama po yung ating mga pamilya, pero ipinangako po ng Diyos at alam po natin na ito ay kanyang gagawin. Kaya manatili lang po tayo. Huwag nating pagdudahan ang salita ng Panginoon na kung tayo ay manampalataya sa Kanya, ang buo nating sambahayan ay maliligtas. Dahil ako din po mismo ay nasubukan ko po yan noong panahon na ako ay pinalayas ng aking magulang, ng aking ina. At hindi lang po ako basta pinalayas, kundi kinonsider na po akong patay. Pinapili po ako kung sila o yung aking pananampalataya ang aking pipiliin. Pero hindi ibig sabihin na pag pinili ko yung pananampalataya ko, iniwanan ko sila. Hindi po. Dahil bawat isa po, sila din ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaya pinili ko po ang kaligtasan para nang sa ganun, ako at ang aking pamilya ay magkaroon po ng kaligtasan spiritual. Amen. So, bago nga po pumanaw ang aking ina, matagal pa po siyang naging Kristiyano. At ang aking kapatid ay matagal po siyang naging Kristiyano. At buong pamilya po namin, hallelujah, ang mga kapatid ko, ang kuya ko, sila po ay nagsitanggap sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Okay, pumunta na po tayo. Yun po ay dakilang patutuo lang at praise report sa ating lahat po. Amen. At dalangin po natin na maging maayos po ang pagdalo at pagkilala, paglalim nila sa salita ng Panginoon. Yung mga kapatiran po na bagong mananampalataya sa lugar ng payatas po. Okay, dito na po tayo sa ating topic. Ang ating topic po sa ngayon ay yung kapangyarihan ng pagpupuri sa Panginoon. Bali yung mga nailagay ko po dyan, medyo mahaba po yung text dyan, pero i-clean po natin dyan. Binigyan ko lang po ng diin, kasi maraming uri po ng pagpupuri, yung kaparaanan ng pagpupuri sa Panginoon, nailagay at naisulat ko po dyan. Okay, the power of praise. Ang ating text po ay sa Psalms 22 verse 3, na ang sabi doon, but you are holy. Pakibukas ang ilaw. Okay, salamat. But you are holy, enthroned in the praises of Israel. Na ang Diyos nating Hesus, ang ating Panginoong Hesus ay banal at siya ay nakaluklok sa mga pagpupuring ginagawa natin sa Kanya. Amen. Worship is the posture of our heart.
praise is the outward expressions of that devotion. It is more than words. Ito po ay mas matindi at mas higit pa sa ating salita. At napakabisa po ng praise. Makapangyarihan ang ating pagpupuri sa Panginoong Hesukristo. Because praise is an active, visible display of our gratitude. Yung pasasalamat po natin at pananampalataya natin, pagkilala natin, pagpapasakop, pagpapakumbaba. Hallelujah! Sa ating Panginoong Hesus at sa mga nagawa niya po at sa mga patuloy na ginagawa niya sa ating mga buhay. Amen. Praise is an active, visible display of our gratitude for who God is and what He's done. Praise creates a space for God's presence to dwell and more among us. Yung ating pagpupuri sa Panginoon po, it create a space for God to move, for the presence of God to move, to dwell in us, to dwell in our hearts. Amen. Praise is an expression of loving God on the inside. Okay? Praise is the expression of loving God in the inside. And to let that praise mix its way to the outside and express your devotion. That's what praise is all about. Kasi po, hallelujah, kung tayo ay nagpupuri sa Panginoong Hesus sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, mayroong ibang nangyayari, mayroong strong powers na nagbubuhat sa atin, na nagpapakalma sa atin, na nagpapapayapa at nagpapabuo ng ating loob. Amen. Praise is an expression. Praise is an expression. Worship is an attitude. Ang praise, ang pagpupuri natin, ito po yung ating galaw. Dito po tayo nag-i-express. Pero yung worship po, yan po ay attitude. Kasi nga po, ang worship ay lifestyle. Amen. Attitude of the heart. Praise is an outward expression. The Hebrew word for praise are verb. They speak of an outward action. Okay, nilagay ko dito, may mga nilagay po ako dyan, yung mga uri ng praise, kagaya po ng halal, to praise, to boast, to be clamorously foolish, sabi nga po yan. Kasi yung halal po, yung talagang tataas ka ng kamay, ganyan, hallelujah, praise the Lord, yan, nagsisigaw ka, ganon. Yan po ay isang uri ng praise. Amen. The meaning of halal, sa dictionary po, means to shine, or flash, brightly, boast, to praise, to act like a fool or madman. Yung ginagawa natin sa church, yung alive, oh, hallelujah, praise the Lord, ganyan. Glory to God, nagtataas tayo ng kamay. That is halal kind of praise. Amen. Halal is used 165 times in the Old Testament and is usually translated as praise. Kaya nga, halal, hallelujah, halal. Amen. The word halal is part of the larger word hallelujah, which is the combination of the word halal, praise, and Yahweh. Praise Yahweh. Yan po yung halal. Amen. Combination of the word halal, praise, and Yahweh. Together, the mean praise Yahweh or praise the Lord. In Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng may buhay, magpuri sa Panginoon. Lahat ng may buhay, maghalal sa Panginoon. Hallelujah kay Yahweh. Amen. Ang isang uri pa ay yada, a Hebrew word for existing the hands of thanksgiving and praise, to reveal or worship, to give thanks or praise, to extend the hand. Yan, extend the hand. In Psalms 9 verse 1, I will praise, I will yada you, O Lord, with my whole heart.
I will tell of your marvelous work. Kaya, kung minsan, nag-ano tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Lord, you are glorious. Lord, you are mighty. Lord, makapangyarihan ka, hallelujah. And then, we even lift up our hands to God, hallelujah. Amen. That is yada. To revere, to worship, to give thanks or praise, to extend the hand. Psalms 9:1 says, I will praise Yada, you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous works. Nakalimutan kong magdala ng tubig. Tihila, a Hebrew word for the song of praise, a song of hymns of praise, spontaneous song of praise. Sa Psalms 22 verse 3 it says, but you are holy, enthroned in the place, enthroned in the Tehillah of Israel. Yung Tehillah, in the praise of Israel, sa pagpupuri ng iyong mga anak. Tauda, a Hebrew word for thanks offering. Yan, nagte-thanks tayo. Lord, we give you thanks. Lord, we are grateful to you. Amen. Tauda, bali, daanan ko lang po ito. A Hebrew word for thanks offering. Shaba, a Hebrew word for loud praise. Kaya, okay na magsigaw ng papuri sa Panginoon. Lord, I praise you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Wala pong masama yon. Dahil, that is one kind of praise. Isang uri ng pagpupuri sa Panginoon. Samar, a Hebrew word for making music accompanied by string instrument. Praise is a genuine appreciation for who God is and what He has done. Amen. Marami po yan. Note, praise, ayan. Ang tigas kay praise. Pasensya na po yung Ilocano kasi kung minsan, praise is expressed through these biblical commands. Sing, yan. Sorry po Joshua, anak, pahinging tubig, please. So, nakalimutan ko po kasing maghanda ng tubig. Pray, saan na po ako? Praise the, okay, saan na ba yun? Okay, ito. Praise is expressed through these biblical commands. Sing for joy. Yan. Shout for joy. Clap your hands. All ye people. Yan. Lift up your hands. Kneel. Bow. Yan. Dance. Play music. All unto the Lord. Naalala nyo po si King Saul? Hallelujah. Na kung saan nagsayaw-sayaw siya. Nagsayaw-sayaw. Na sabi nga nila, nung may nakakita sa kanya, nababaliw. Pero yun ay kapuspusan niya. Oh, sorry. Praise completes worship. Your outward expression completes your inward devotion. Thank you. Salamat, anak. Your outward expression completes your inward devotion. Kasi pag once tayo ay nagpupuri sa Panginoon, there is a force, a supernatural power ng Panginoong Hesus na kumikilos sa ating kaloob-looban. Itinatama niya yung ating mga pananaw, ating mga puso. Kaya kung minsan, pag tayo ay dinadalaw ng mga hindi magandang kaisipan, o may mga bulong ng kaaway na hindi karapat-dapat, o dinadalaw tayo ng sobrang lungkot, o lumbay, o ano man yon, magpuri tayo sa Panginoong Hesukristo. Yung pagpupuri na ginagawa natin dito sa labas, hallelujah, ay kikilos sa kaibuturan ng ating pagkatao, ay kikilos sa kaibuturan ng ating puso, ay kikilos sa kabuuan ng ating pagkakatao, at dadalhin niya kung ano yung sinasambit ng bibig nating pagpupuri sa Panginoon, yun ang magdadala sa atin. Hallelujah, sa kapuspusan ng kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi dito, praise completes worship. Your
outward expression completes your inward devotion. The outward expression of praise completes the inward posture of worship. It's one thing to say, I love you. Palagi po natin sinasabi, I love you, Lord. Nasasabi natin yan dito. I love you, Lord. But it's another thing to live out that saying na, I love you, Lord. Siyempre, ibang bagay naman yung ipinapamuhay natin, yung ating sinasabing, I love you, Lord. Kaya yung ating pagpupuri sa Panginoong Hesukristo ay kinukumpleto niya yung ating pagsamba sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagsamba ay isang lifestyle, ay isang uri ng pamumuhay. Amen. In the same way, your action of praise completes your heart of worship. Ang ganda, di po ba? If one thing you say, sabi, okay, ulitin ko po. It's one thing to say, I love you. I love you, Lord. And it's another thing to live out the heart of love must makes it way to our outward action. In the same way, your action of praise completes your heart of worship. In the book of James, faith without work is dead. Kaya kung sinasabi nating mahal natin ng Panginoong Hesus, dapat ito ay ating pinapatunayan at sinasamahan ng gawa at pagkilos. Kasi, ang sabi nga ng James, ang isang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, wag nating pahintulutan ng ating pagmamahal ay patay. Kundi, yung ating pagpupuri sa Panginoong Hesukristo ay ipamuhay natin sa pamamagitan ng kaparaanan ng ating pamumuhay. Sa English nga po ang sabi, mas daling intindihin yung sinabing worship is a lifestyle. Ipinapamuhay po natin. So, kung palagi nating sinasabi, I love you, Lord, pero hindi naman natin sinusunod, o tayo pa rin yung nasusunod. Hallelujah. Siguro kailangan natin ipag-pray na, Lord, kumpletehon mo yung pagmamahal ko sa iyo. Amen. Praise and worship are most important acts of our faith. While worship is the posture of our heart, praise is the outward expression of what devotion. It's more than just word. Oo nga naman, pag nag-devote ka, pag nag-devotion ka sa isang araw, nakaka-receive ka ng mga revelation na magaganda kay Lord, lumalabas yung pagpupuri mo sa Kanya na nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso. Amen. Alam nyo, ito, different of praise, ang pagkakaiba ng praise at worship. Praise is about God's action. Yan. Kaya, tayo ay nagpupuri sa Kanya. Oh, praise the Lord. Sa mga testimony natin, na mga prayer natin, na natatanggap natin sa Panginoon, once na natanggap natin yon, nagsasabi tayo, praise the Lord. Kagaya kahapon, hi, good morning po, Ate Florina. Hope you are all okay there po. Okay, balik tayo. Kagaya kahapon, sabi ko po, press report na i-connect natin sa local church yung pamilya na pinuntahan natin sa Payatas. So, anong sasabihin ko? Praise the Lord. Kasi hiningi natin ito. Hiningi na ma-connect sila sa Full Gospel Church. Sa isang church na kung saan ipinapangaral ang purong salita ng Panginoong Hesukristo. At nagawa nga po. Pinahintulutan at tinugon nga po ito ng Panginoon. So, sa atin, ang sasabihin natin ay praise the Lord. Yun po yung praise. Amen. Praise is about God's action sa ating mga panalangin. Our response to what God has done.
Yon. Yung mga response natin, pagbabalik tayo ng papuri sa Diyos. Celebratory expression of thanks for what God has done. Nandyan na yung umaawit tayo, nagsasayaw tayo, pumapalakpak tayo sa Panginoon. Focus, God, action, blessing and mighty deeds, healing, provision, lahat po yan ay gawa ng Panginoong Hesukristo. Yung imposibleng wala kang pagkukunan ng mga bagay-bagay tapos biglang gumawa ng Panginoon ng kaparaanan, nabigyan ka ng trabaho o may hinipo si Lord para bigyan ka ng blessings at yung pangangailangan ay natugunan o nagpray ka about healing at ikaw ay gumaling. Yan, tayo ay nagbabalik ng papuri sa Panginoong Hesus sa pamamagitan tayo ay nagbabalik ng papuri sa Panginoong Hesus sa mga itinugon niya sa atin. Amen. Yung nature of praise, joyful, celebratory, outward focus can be for anyone. Biblical term, Hebrew, halal, meaning to boast, real, or celebrate. Worship is about God's person, about our relationship with God. Inward, spiritual act of ascribing ultimate worth and surrendering to who God is. It is a deep, intimate, spiritual connection reserved only for God. Amen. Deeper inward spiritual act of ascribing ultimate worth and surrendering to who God is. A deep, intimate spiritual connection reserved. Hallelujah. Tapos, ito po ay naka-focus. It is focus on God's character. It is focus on God's presence and being who is. Kung sino ang Panginoong Hesukristo, makapangyarihan. So, karapat-dapat siyang tumanggap ng lahat ng ating papuri. He is worthy to receive all praises. Dahil sa mga ginawa niya at ginagawa niya at mga gagawin pa niya. Dahil sa pagiging Diyos niya. Dahil sa pagiging makapangyarihan. Yung siya. Amen. So, praise ay nakatuon yan sa God character. Expression, internal attitude, surrender, obedience, and continuous lifestyle, sometimes quiet reverence or bowing. Wait po Hallelujah. Praise can happen without worship. Kasi, kung kunyari, naglalakad tayo, hindi natin alam yung ating pupuntahan, nagpipray tayo sa Panginoon, bigla nating nakita yung ating pupuntahan, may nag-guide sa atin, o kahit na nandun tayo sa sitwasyon na, wala tayo, tapos biglang nagkaroon, biglang maglalabas ka ng papuri, kasi kinikilala mo na yun ay hindi isang aksidente lang, kasi kinikilala mo na yun ay hindi basta nangyari lang, kung di kinikilala mo na yun ay padala at kamay at gawa ng Diyos, kaya nasasabi natin, praise the Lord, amen. Praise can happen without worship, but true worship often include praise. Amen. Praise can happen without worship, but a true and a real worship often includes praise. Praise can be given to anyone. Worship without worship as praise can be given to anyone, but worship is exclusive to God. Yan. Di po ba pinupuri natin kung kunyari yung ating anak, no? Example, nanonood si Ma'am Florin niya na Arado. Yung mga pamangkin niya, mga anak,
sa Diyos ang papuri. Graduate na cum laude, maganda ang trabaho, nagsikap, pwedeng karapat-dapat siyang sabihan ng mga papuring salita, kagaya ng, anak, ang galing mo naman, o yung talino ng aking anak, o yung ganda ng aking anak, dahil totoo naman yon. Pero yung worship, yung pagsamba, yung sasambahin, ay exclusive lang yan sa Panginoong Hesukristo. Kaya pwede mong purihin yung tao, pero hindi mo siya pwedeng sambahin. Kundi ang Diyos lang ang ating sasambahin. Ang nagmamay-ari lang ng ating pagsamba ay ang Panginoong Hesus. Kaya yung buhay din natin ay susunod sa kalooban ng Panginoong Hesus, sa kaparaanan ng Panginoong Hesus. Kasi ang pagsamba ay isang kaparaanan ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Amen. Hallelujah. It's one thing to love God on the inside. It's another thing to let that praise makes its way to the outside. And express your devotion. That's what praise is all about. Hallelujah. So, makikita po natin na talagang ang napaka-bisa ang pagpupuring ito. Hallelujah. Glory to God. Alam niyo sa mga kasi once na tayo nagpupuri sa Panginoong Hesus, ang kapangyarihan ng Diyos, sumasamba sa Panginoon, yung kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin May kapangyarihan po yan. For example, yung mga Bible men of faith, sila, tingin po tayo si Paul at Silas po sa Acts 16, 25-26, nung nasa kulungan po sila, no? Umawit po sila sa Panginoong Hesukristo sa hating gabi. At yung pag-awit nila ay nagkaroon ng earthquake na kung saan yun ang nagbukas ng pintuan ng kulungan at nagtanggal sa mga chain nila at nakalabas sila ng kulungan na na hindi na malayan ng mga gwardya. Isang pagpapakita po yan na ang pagpupuri sa Panginoong Hesus ay isang mabisang sandata para sa anumang kinalalagyan natin. Kaya nga nung linggo sabi ni Pastor Daniel, kung malungkot ka, magpuri ka. Kung nagugulumihanan ka, magpuri ka. Kung ano man yung kalagayan mo, magpuri ka. Dahil ang pagpupuri ay tumatakip sa anumang kalagayan natin. Mas mataas ang kapangyarihan ng ating pagpupuri kaysa sa mga kalungkutan o kaysa sa mga kagulumihanan, kaysa sa mga depression. Depress ka, magpuri ka. Kasi doon sa pagpupuri natin bilang mga anak ng Diyos, doon ay lumuluklok ang Panginoon. At alam naman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ay para sa ating kabutihan. Yun ay para sa ating kalayaan. At naayaw ng Diyos na tayo ay nakakulong sa depression, nakakulong sa mga anxiety, nakakulong sa kalungkutan, nakakulong sa mga bagay-bagay na pwedeng magpahirap ng ating katawang lupa, na pwedeng magpahirap ng ating buong katauhan. Ang katugunan ay ang pagpupuri sa Panginoong Hesukristo. Kasi sa pagpupuri sa Panginoong Hesukristo, na itataas natin ang Panginoon. Bakit ba nauuna ang pagpupuri kaysa sa Word of God? Bakit po pagdating natin sa mga churches? Bakit nauna ang praise and worship kaysa sa Word of God? Kasi po, praise and worship is preparing us to enter into the Holy of Holies. Praise and worship is preparing our hearts
na tumanggap ng salita ng Panginoong Hesukristo. Praise and worship, yun po yung nag-a-usher sa atin. Yun po yung naghahanda sa atin para katagpuin natin ang pangungusap ng Panginoon. Para pag once na i-deliver na yung message, pag once na i-deliver na yung message ng pastor, ay ito ay ating mauunawaan. Ito ay magrerema sa atin. Kaya dito ay makikita natin kung gaano kahalaga ang pagpupuri sa Panginoong Hesukristo. Ang pagsamba sa Panginoong Hesukristo. Si King Saul po, every time na si King Saul ay hinahalinan ng masamang espiritu, sabi nga ng Bible na hindi na tama yung kanyang pag-iisip. Ano ang nagpapalaya sa kanya? Tinatawag niya si David para mag-play ng harp o ng musical instruments. At doon ay napapalaya siya. Tumitino ang kaisipan niya. Bakit po? Because praise, ang ating pagpupuring ginagawa sa Panginoong Hesus, lagaya ng ating text, na ang sabi po doon, hallelujah. But you are holy, enthroned in the praises of Israel. Kaya sa buhay po natin, malungkot tayo, magpuri tayo. Problemado tayo, magpuri tayo. Nasasaktan tayo, magpuri tayo. Alanganin tayo, magpuri tayo. Mayroon tayong gustong ma-accomplish, magpuri tayo. In the middle of uncertainty, depression, disappointment, sa gitna ng problema, magpuri tayo. Dahil ang sabi ng Bible, muli sa ating text, sa Psalms 22, verse 3, but you are holy, enthroned in the praises of Israel. Walang imposible sa Panginoon. Mabisa ang pagpupuri sa Kanya. Kaya kung ano man yung kalagayan natin sa buhay, ano man yung ating kinakaharap, hallelujah, magpuri tayo sa Panginoong Hesus. May takot tayo, natatakot tayo. Kumanta ka ng papuri, magsambit ka ng mga papuri sa Panginoong Hesus. At ito, ang kapangyarihan nito, ang aapak sa anumang nararamdaman nating hindi tama. Ang susi ay ang pagpupuri sa Panginoon. Ang susi ay ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang susi ay pagsamba sa Panginoon. Ano yung kalagayan mo ngayon? Ano yung nahihirapan ka ngayon? May takot ka, may pangamba ka, may problema ka, may sakit ka, at parang kinukonsume na ng mga nararamdaman mo ang iyong pagkatao. Huwag nating pahintulutan. Alam nyo ang susi? Magbigay puri ka sa Panginoon. Magsambit ka ng mga papuring salita sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Umawit ka ng papuring awitin sa Panginoon. Sa pamamagitan nun, dahil ang sabi ng Bible na text natin sa Psalms 22:3, ang Diyos ay banal at siya ay nakaluklok sa ating mga pagpupuri. Dahil kung nasaan ang presensya ng Diyos, takot ang kaaway, umaalis ang kaaway kung nasaan ang presensya ng Diyos. At sa ating pagpupuri, yan ay nag-iimbita ng presensya ng Diyos. Nag-iisa ka, nasa bahay ka, wala kang kasama, nagtatrabaho ka, pwede kang magpuri sa Diyos. Pwede kang umawit sa Diyos. Pwede mong sambitin ang mga papuri.
kahit hinaham mo nga lang eh. For example po, ganito. Kahit ganun lang. Dahil ang tugtog na yon ay ginawa para kay Kristo, para sa kapurihan niya. Pag ginawa mo yun, nag-iimbita ka ng katagumpayan. Dahil, ulitin ko, nagiging makulit na po. Dahil, sa Psalms 22 verse 3, but you are holy enthroned in the presence of Israel. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Tunay nga, Panginoon, ang pagpupuri sa iyo ay nagki-create ng isang kapaligiran, Panginoon, na kung saan ito ay ang iyong presensya. Lord, maraming salamat at ikaw ang patuloy na nagpapalakas sa amin, nagpapaalala po sa amin. Mas makapangyarihan ka na Diyos na aming pinaglilingkuran kaysa Diyos ng sanlibutan ito. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you for your word that says you are enthroned in the presence of Israel. You are enthroned in the presence of your people, Father God. Lord, we just give you all the glory and honor, Father, in Jesus' name. And Father, I pray also, Lord, sa mga anak mo, lingkod mo, Panginoon, na may kanya-kanyang sitwasyon sa ngayon, Lord, pabayaan mo na sa kabila ng lahat ay maibuka ang mga papuring pagsamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, dahil ikaw ang kumikilos sa buhay naming lahat. In Jesus' name, Amen. Purihin ng Diyos at magandang umaga po. Medyo maingay yung paligid natin, kaya hallelujah. Oh, glory to God. Sandali lang po, ha. Amen. Okay. Hallelujah, Lord. So, hello po, Kuya. Lord, maraming salamat. Hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon, para abutin kami, Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw ang kikilos sa buhay ng iyong mga anak. Ikaw, Panginoon, ang tutugon ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang aming dakilang kasagutan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa iyo po ang papuri. In Jesus' name, Amen and Amen. So, magandang araw po at hanggang sa muli po. God bless everyone.